Sa kabilang banda naman si Simon ay galit na galit. Hindi siya makakapayag na hindi ipaglalaban ang nararamdaman niya para kay Almira. Nasa kolehiyo pa lamang sila nang mabuo ang pag-ibig niya sa dalaga. Ngunit tila hindi pa ang pakikipagrelasyon ang priority nito, kaya minabuti na lamang niyang makipagkaibigan dito. Hanggang sa bigla na lamang nag-migrate ang buong pamilya nito sa Amerika na hindi man lang niya na iparating ang kanyang nadarama. At ngayon nagbalik na ang babaeng minamahal, ay hindi siya makakapayag na basta-basta na lamang niyang isusuko ito kay Juancho. Nagmamadali siya lumabas at tiyak ang kanyang patutunguhan. Simon, ang aga mo naman. Mamayang 10:00 pa ang meeting natin. At hindi pa sinabi ng sekretary mo na sa resort tayo magkikita? Nagtatakang tanong naman ni Elisa sa binata. Katatapos lamang niyang mag-almusal at kasalukuyang nagpapahangin sa veranda nang matanaw niya si Simon. Tita, good morning. Nandito ako hindi para sa meeting. Gusto kong makausap si Almira. Seryosong sabi naman ni Simon. Napatayo naman si Elisa at nilapitan ang binata. Iho, pwede ko bang malaman kung bakit gusto mong makausap ang pamangkin ko? Hindi ako nakikialam sa personal ninyong buhay. Pero pagkatapos na nangyari kahapon, sa pagitan ninyo ni Juancho, hindi ako makakapayag na maipit dito si Almira. Hindi pa ba pangingialam ang ginagawa ninyo ngayon? Sinabihan mo ako na walang problema sa'yo kung liligawan ko ang pamangkin mo. Pero anong ginawa mo ngayon? Hinayaan mo sa Almira na makisama sa lalaking yon. Namumula na sa galit si Simon habang nagsasalita ito. Aba, huwag na huwag mo akong sisigawan sa loob ng pamamahay ko. Hindi ko kontrolado kung ano man ang desisyon ng pamangkin ko. Nanggigigil na rin sa galit na wika naman ni Elisa. You're a gold digger. Selfish. Pati sarili niyang kapatid ay sinabutahin niya ang mga negosyo. Alam naman ni Simon ang dahilan ng pagkalugi ng mga negosyo ni na Almira dahil matalik na magkaibigan ang kanyang mama at si Elisa. Shut up! Hindi totoong ang mga sinasabi mo. Umalis ka na, Simon. Turo naman ni Elisa sa direksyon ng gate. Aalis ako rito kung kasama ko si Almira. Nakangising tura naman ito. Nang marinig ng isa sa mga kasambahay ang mga nangyayaring komprutasyon, ay dali-dali namang isinumbong ito kay Almira. Inabutan niya ang mag-asawa na kasalukuyan nag-aalmusal. Manang Ason, bakit parang namumutla kayo? Puna naman ni Almira sa matanda. Naku ma'am, puntahan po ninyo si Ma'am Elisa sa veranda. Nag-aalala po ako, baka kung mapano siya. Nanginginig naman ang boses nito. Kanino siya nakikipagtalo? Agad na tumayo naman si Juancho at Almira. Kay Sir Simon po. Sinisigawan po si Ma'am Elisa. Sumbong naman ni Manang Ason. Napamura naman si Juancho. You just stay here. Ako na ang bahalang makipag-usap sa lalaking yon. Baling naman ni Juancho ng akmang susunod ang asawa. Ma'am Almira. Tama si Sir Juancho. Dito na lang po kayo. Sa narinig ko po, parang kayo po ang pinagtatalunan nila. Pagsang-ayon naman ni Manang Ason. Manang hindi ako makapaniwalang sisigawan ni Simon ang tita Elisa. Kaibigan ko siya at kilala ko ang pagkatao niya. Mulong umupo naman si Almira. Kahit po kaibigan ninyo si Sir Simon, hindi naman po tayo sigurado kung totoong ang ugali niyang ipinakikita sa inyo. Makikilala lang mo lang po talaga ang isang tao ng lubusan kung magkasama kayo sa iisang bubong. Ewan ko po muna kayo rito. Titimprehan ko na lang po kayo at ang gwardiya natin dahil baka magkainitan sila ni Sir Juancho. Nang marinig ang huling sinabi ni Manang Ason, doon ay hindi nakatiis si Almira. Nagmamadali na siyang sumugod sa veranda. Papalabas pa lamang siya ay dinig na niya ang malakas na boses ng kanyang tiyahin. At bakit sasama sa iyo ang asawa ko?
Bungad na tura naman ni Juancho nang marinig ang huling sinabi ni Simon. Kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Habang matino pa ang pag-iisip ko. Huwag ka masyadong mayabang pare. Kung hindi ikaw si Juancho Almeda, hindi ka makakatungtong sa mansyon nitong si Elisa. Manggagamit ang babaeng yan. Ginamit niya ako para matapos ang resort at ang subdivision project niya. Ingrato! At talagang ang lakas ng loob mong ipamukha sa akin ang ginawa mong development sa resort? Bawat pawis mo na ibinuhos doon, binabayaran ko. Malakas na sigaw naman ni Elisa. Simon, tama na. Ano bang nangyayari sa iyo? Pumagitan na naman si Almira. Almira, ginagawa ko ito dahil sa iyo. Para sa atin. Mabilis na nilapitan naman ni Simon ang babae at hinawakan ang dalawang kamay nito. Mabilis namang nailayo ni Juancho ang asawa. Hindi siya makakapayag na may ibang lalaking humahawak dito. Wag na wag mong hahawakan ang asawa ko. May pagbabanta naman sa boses nito. Hindi pinansin naman ni Simon si Juancho. Almira, mahal na mahal kita. Ako ang para sa'yo. At hindi itong lalaking pinakasalan mo. Please, give me a chance. May pagmamakaawa naman sa tinig ng binata. Gago ka pala eh. Inundayan naman na magkasunod na suntok ni Juancho si Simon. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagmangpambuno naman ang dalawang lalaki. Guard! Awatin niyo sila! Sigaw naman ni Almira sa dalawang papalapit na guard. At na maghiwalay naman ang dalawa ay agad na lumapit si Almira sa asawa. Are you okay? Nag-aalala siya, lalo na at nakikita niya ang dumudugo ng kanang bahagi ng labi nito. Hindi pa nakakasagot si Juancho na mapasigaw, na nagbanta naman si Simon. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa kapatid mo. Kay Elisa nakatingin habang sapo ang kaliwang pisngi nito. Bago binalingan si Juancho. At ikaw naman, mas mabuti pang iwanan mo na lang si Almira. Kilala ko ang pagkatao mo. Laruan lang ang turing mo sa mga babae. Ako ang totoong nagmamahal kay Almira. Siraulo ka talaga. Akmang susugurin ulit ito ni Juancho. Ngunit pinigilan naman siya ni Almira. Tama na please. Pag-usapan na lang natin ito na maayos. Hindi niyo kailangan magkasakitan. Pagsusumamo naman ni Almira sa asawa. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Simon. Kung totoong mahal mo nga sa Almira, bakit hindi mo siya pinakasalan? Marami kang pagkakataon para ligawan siya noon. At ngayong pagmamay-ari ko na siya, naghahabol ka? I'm sorry, pero hindi ako katulad mo. Kung mahal ko ang isang babae, gagawin ko ang lahat-lahat para makuha ko siya. Mahigpit na inakbayan naman ni Juancho ang asawa. Nais nitong iparating sa kaharap na handa siyang makipagpatayan para kay Almira. Halos hindi makapaniwala naman si Almira sa narinig. Totoo nga bang mahal siya ni Juancho? O sinasabi lang nito iyon upang itaboy si Simon? Ilabas na ninyo sa pamamahay ko ang lalaking yan. At huwag na huwag ninyong hahayaan na muling tumungtong dito ang ingratong yan. Galit naman natura ni Elisa. Naputol naman ang mga tanungan ni Almira sa kanyang isipan nang marinig ang boses ng kanyang tiyahin. Agad niya itong nilapitan. Tita, calm down. Baka mapano po kayo. Talagang nag-aalala ka sa tiyahin mo na yan? Samantalang siya ang may kasalanan kung bakit naghirap ang buong pamilya ninyo. Nakangisi si Simon sa matandang babae bago ito tumalikod. Tita, totoo po ba? Nagsimula manlamig naman ang buong katawan ni Almira. Iha, I'm sorry. Masyado akong naging sakim. Humagulhol naman si Elisa. Hindi na niyang kayang itago pa ang katotohanan. Paano mo nagawa sa amin ito? Nagsimula ng tumulo ang mga luha naman ni Almira. At nang lalapitan na siya ng tiyahin upang yapusin, agad siyang tumakbo papasok na mansyon. Diretso siya sa kanyang kwarto
at doon umiyak ng umiyak. Agad naman sinundan ni Juancho ang asawa. Alam niyang kailangan siya ni Almira sa ganitong pagkakataon. Inabutan niyang nakadapa ang asawa sa kama. Habang patuloy na ingpit sa pag-iyak, nilapitan niya ito at niyakap. "Sweetheart, please stop crying. Ayokong nakikita kang ganyan." Bulong naman ni Juancho. "Ano ba ang nagawang kasalanan namin sa kanya para pahirapan niya ang pamilya namin?" Patuloy naman ang pagtulo ng luha ni Almira. Masuyong hinawakan naman ni Juancho ang pisngi ng asawa habang pinupunasan ang mga luhang naglalandas dito bago isinandig ang ulo nito sa kanyang dibdib. "Huminahon ka muna. Mamaya kakausapin natin ang Tita Elisa." "No, I don't want to talk to her. Bumalik na tayo sa Manila. Wala na akong pakialam kung laruan lang ang tingin mo sa akin. Ang mahalaga makalayo ako dito." Inayos naman ni Juancho sa pagkakaupo ang asawa at hinawakan ang dalawang balikat nito upang magtama ang mga paningin nila. "Hindi ako nakikipaglaro at lalong hindi laruan ang turing ko sa'yo. You are my wife. Kaya kita pinakasalan dahil ikaw ang gusto kong makasama sa pagtanda ko. Ano pa ba ang dapat kong gawin para patunayan sa'yo na mahal kita? Kahit hindi mo ako mahal, basta nasa tabi lang kita, masaya na ako, Almira." Lalong napaiyak naman si Almira sa sinabi ni Juancho. Wala sa hinagap niya na pareho sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Siya na ang yumakap sa asawa ng buong higpit. Tuloy naman si Elisa. Hindi niya alam kung papaano magsisimula upang itama ang lahat ng pagkakamali niya. May pag-alinlangan siya na damputin ang kanyang smartphone. Ngunit ito ang pinakamainam na dapat niyang gawin, ang ipagtapat ang lahat sa kanyang kapatid. "Elisa, anong problema? Bakit ganyan ang itsura mo?" Nag-aalalang tanong naman ni Aurora nang mabungaran sa video call ang problemadong mukha nito. "Ate, nakausap mo na ba si Almira?" Naluluhang tanong naman ni Elisa. "Hindi pa siya tumatawag. Bakit, may problema ba?" Mahahalata naman ang pag-alala sa ginang. "I need you here. May mga ipagtatapat ako sa iyo. At kung ano man ang malaman mo, sana hindi mo ako kamuhian." Napakagatlabi naman sa labi nito si Elisa habang nagsasalita. Gustong-gusto na niyang sabihin sa kapatid ang mga kasalanan na nagawa niya. Ngunit pinangungunahan siya ng takot. "Hindi kita maintindihan, Elisa. May masama bang nangyari kay Almira?" "Okay lang si Almira, ate. Kaya lang may mga bagay ka rin na dapat malaman tungkol sa kanya. Gusto ko siya ang magsabi sa iyo dahil iyon naman talaga ang nararapat." "Oh my God! Ano bang sinasabi mo? Kung pwede lang bukas na bukas din, ay uuwi na kami dyan. Ako na magbabayad ng ticket nyo. Kahit business class pa ang kunin ninyo. Basta makauwi lang kayo as soon as possible." Putol naman ni Elisa sa mga sasabihin pa sana ng kapatid. "Gustuhin man namin kaya lang, hindi pwede. Alam mo naman na ilang buwan pa lang ang store namin. At sa susunod na linggo pa, ang uwi dito ni Geoff. Habang nasa Pilipinas kami, siya muna ang bahala rito." Tukoy naman ni Aurora sa isang anak na lalaki. Napabuntong hininga naman si Elisa. Gustong-gusto na niyang aminin ang mga kawalang hiyaang nagawa niya sa kapatid. Ngunit nawawalan siya ng lakas ng loob. "Elisa, magsabi ka nga sa akin ng totoo. May mga nangyayari dyan sa Pilipinas na hindi ko alam, tama ba?" May paghihinala na sa tinig na wika ni Aurora. Sa ikinikilos ng kapatid ay alam niyang may problema ito. "Ate, ang laki ng kasalanan ko sa iyo at sa pamilya mo." Simula naman ni Elisa. Napakunot ang noo naman ni Aurora. Wala siya natatandaan na kasalanan ng kapatid.
Malaki pa nga ang utang na loob niya rito dahil pinahiram sila ng pandagdag puhunan upang makapagsimula sila. Hindi kita maintindihan, Elisa. Kung ano man ang kasalanan na yan na sinasabi mo, pag-usapan na lang natin pag uwi ko dyan. Parang sasabog naman ang dibdib ko. Hindi na kaya ng konsensya ko ito. Napagdesisyon na naman ni Juancho at Almira na umuwi muna sa Manila. Magpapaalam sana sila sa tiyahin nang aksidente nilang marinig ang pakikipag-usap nito sa video call. Naiwan na ginang na nakaawang ang pintuan. Kaya mula sa labas ay maririnig ang pakikipag-usap nito. Mabilis na pumasok naman si Almira nang marinig ang sinabi ng tiyahin. Inakbayan niya ito at sumingit sa usapan. Hi mama, kumusta ka? Magiliw niyang bati sa ina. Almira, ano bang nangyayari diyan? Bakit parang stress ang tita Elisa mo? Tanong naman ni Aurora sa anak. Mama, huwag ka masyadong mag-alala. Ako na muna ang bahala kay tita Elisa habang wala ka. Pag uwi na lang ninyo ni Papa, kayo mag-usap. Masyado lang stress itong si tita sa pinapagawa niyang resort. Pagpapakalma naman ni Almira sa ina. Okay, ikaw na munang bahala dyan sa tita Elisa mo ha. Hihintayin ko lang ang kapatid mo para sa schedule namin at pauwi na kami dyan. Yes, mama. Maikling tugon naman ni Almira bago nagpaalam sa ina. Nang matapos naman ang video call, ay hinarap ni Almira ang tiyahin. Tita, alam niyo naman ang health at sitwasyon ng papa. Nakikiusap po ako na hayaan ninyo na kami ni Juancho ang magsabi sa kanila ng sitwasyon namin. Napailing naman si Elisa. Hindi na kaya ng konsensya ko. Matagal na panahon ko na itong dinadala. Napahagulhol naman ang ginang habang nagsasalita ito. Mula sa may pintuan ay tahimik lamang na nakikinig si Juancho. Ngunit na mapansin ang muntikan ng pagkatumba ng tiyahin ng asawa ay mabilis ang naging kilos niya. Agad niyan dinaluhan ito at inalalayan na makaupo sa kama. Tita, calm down. Baka makasama po sa inyo ang pag-alala. Tura naman ni Juancho nang makaupo na ang ginang. Parang nahihinuha na niya kung ano nga ba ang problema ng matanda. May mga katagang binatawan naman si Simon kanina na talagang hindi niya makakalimutan. Gusto sana niyang ungkatin ito sa asawa ngunit nagdadalawang isip siya. Tungkol po ba ito sa mga sinabi ni Simon kanina? Malumanay na tanong naman ni Almira. Sa totoo lang ay naging palaisipan sa kanya ang mga sinabi ni Simon. Almira, please forgive me. Tama si Simon. I'm selfish. Nagsimula na namang lumuha si Elisa. Napasinghap naman si Almira. Totoo po ba ang sinabi niya? Marahang tumango naman si Elisa at mahigpit na ginagap ang kamay ng pamangkin. Nabulag ako sa inggit sa mama mo. Pero kahit ano pa ang dahilan ko, hindi pa rin tama ang ginawa ko. Ang mga bagay na iyon. Ako ang may kasalanan kung bakit nalugi ang mga negosyo ninyo. Pakiramdam ni Almira ay namanhid ang buong katawan niya. Nang marinig ang pag-amin ng tiyahin, ayaw tanggapin ng isipan niya na magagawa ito ng kanyang tita. Sa pamilya lalo pa sa mama niya. Mabilis siyang tumayo at nagtatakbo papunta sa kanyang kwarto. Si Juancho naman ay naguguluhan kung susundan ang asawa o dadaluhan ang ginang na umiiyak. Nang akmang tatalikod na siya upang puntahan si Almira, ay napansin niyang hawak ng tiyahin ang dibdib nito at tila nahihirapang huminga. Tita, please, stop crying. Sasabihin ko kay Manang Ason na tumawag ng doktor. Nag-aalalang wika naman ni Juancho. Marahang umiling naman si Elisa. Ibigay mo lang sa akin ang gamot ko. Sabay turo nito sa mga gamot na nasa ibabaw ng bedside table nito. Agad namang tumalima si Juancho.
Nang kumalma na ang ginang, ay sinamantala na niya ang pagkakataon. Tita, mas mabuti po siguro na umuwi na muna kami ni Almira sa Manila. Babalik po kami rito kapag dumating na po ang mga magulang niya. Pagpapaalam naman ni Juancho rito. Mas mabuti nga kung sa Manila muna kayo. Ilayo mo muna ang asawa mo dito kay Simon. Kilala ko ang lalaking yon. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Natatakot ako sa pwede niyang gawin kay Almira. Pagsang-ayon naman ni Elisa. Biglang napaisip naman si Juancho at matamang tinitigan ang matandang babae na nakahiga sa kama habang patuloy ang paghimas nito sa sariling dibdib. Mas makakabuti po yata kung sumama kayo sa amin. Baka kayo po ang guluhin dito ni Simon. Sunod-sunod naman ang pag-iling ni Elisa. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko siya. Galit sa akin si Almira. Kaya sigurado ako na hindi niya gugustuhin na makasama ako. Tita, ako na po ang bahalang kumausap sa kanya, but for now, siguro po kailangan niyo munang magpa-check up. Napansin ni Juancho na namumutla na ang ginang. Nagmamadali niyang tinawag si Manang Ason. Pinuntahan niya rin ang asawa upang ipaalam dito ang kalagayan ng tiyahin nito. Alam niya na hindi kayang tiisin ni Almira ang tiyahin. Inabutan niyang nakahiga si Almira habang patuloy na umiiyak. Agad niyang itong dinaluhan at mahigpit na niyakap. Sweetheart, alam kong nasasaktan ka sa mga nalaman mo. Pero nakaraan na yon. Tita mo pa rin siya. Marahang itinulak naman ni Almira ang asawa upang makawala siya sa pagkakayakap nito. Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ng pamilya namin. Muntik nang mamatay si Papa dahil wala kaming pera na pampagamot sa kanya. At kaya dito sa sitwasyon na to, dahil sa kagagawa ni Tita. Lumuluha siya habang nagsasalita. Pinunasan naman ni Juancho ang mga luhang naglalandas sa pisngi ng asawa. Bago muling umimik. Everything has a purpose. Kahit anong gawin natin ngayon, hindi natin maibabalik ang nakaraan. Iyong ginawa ng tita mo ang naging daan para makilala kita. Kaya magkasama tayo ngayon. Dahil sa kanya, dapat nga magpasalamat ka pa sa kanya. Inihilig naman ni Almira ang ulo sa balikat ng asawa. Napagtanto niya na kahit umiiyak siya maghapon, ay hindi na niya maibabalik pa ang nakaraan. Ang dapat na lang niyang alalahanin ngayon ay kung paano tatanggapin ng mga magulang ang tungkol sa nangyari.